Kapitbahay mo, kilala mo ba talaga siya? Ngayong gabi, hindi ka na makakatulog na matiwasay. Dahil may isang kapitbahay na inggit sa iyo at handa siyang gamitin ang kulam para sirain ang buhay mo. True story. Albularyo Yes Mangkukulam. At ang unang biktima, ikaw. Kabanata 1. Sa barangay San Isidro, probinsya ng Quezon, may isang pamilya na parang binigyan ng lahat ng biyaya ng langit. Si Mang Tony ay 3 taon ng ebli sa Dubai. Bago siya umuwi, ipinangako niya sa asawa at anak na babalik siya na may dalang bagong sasakyan at sapat na pera para makapagpatayo ng maliit na tindahan. At nang dumating ang araw ng kanyang pag-uwi, hindi siya nabigo. Isang makintab na second-hand na Toyota Innova ang kanyang dala. Kulay pilak na parang nagpapakita ng bagong simula. Ang kanyang asawa, si Aling Mercy, ay kilala sa buong barangay bilang masipag at matulungin. Sa harap ng kanilang maliit na bahay na yari sa hollow blocks at yero, nakatayo na ang bagong tindahan na puno ng mga bilihin. Bigas, asukal, sabon, at maging mga laruan para sa mga bata. Ang kanilang anak, si Jessa, 14 na taong gulang, ay top isa sa class sa San Isidro National High School. Matangkad, morena, at may ngiti na parang araw tuwing umaga. Sa barangay, kapag may payesta o may programa sa paaralan, si Jessa ang laging hinintay na sumayaw o magsalita. Ang pamilya nila ay parang huwaran, masaya, matatag, at puno ng pag-asa. Tuwing linggo, nagsisimba sila ng sama-sama at pagkatapos ay naghahanda ng handa para sa mga kapitbahay. Walang inggit, walang away, walang problema. O ganoon ang akala ng lahat. Sa kabilang bakod, nakatira si Aling Shoni. 60 taong gulang na, walang asawa, walang anak at walang kaibigan. Ang kanyang bahay ay yari sa kawayan at nipa, luma na at halos gumuho. Ang pintuan ay laging nakasara at ang mga bintana ay natatakpan ng makakapal na kurtina na kulay itim. Sa harap ng kanyang bakuran, may isang maliit na hardin na puno ng mga halaman na hindi kilala ng iba. Mga dahon na hugis puso pero may tinik, mga bulaklak na kulay lila na amoy parang bulok na itlog kapag gabi. At laging kasama niya ang isang itim na pusa na may mga mata na parang berde na barya. Ang pusa ay hindi umaalis sa kanyang tabi at kapag may dumadaan, tumititig ito na parang may sinasabi. Hindi naman talaga masama si Aling Shoni sa simula. Deity. Kapag may payesta, nagdadala siya ng isang pletong kanin at ulam sa bahay ni na Mang Tony. Pero nang dumating ang bagong sasakyan at nagsimula ang tindahan ni Aling Mercy, nagbago ang lahat. Nagsimula siyang tumitig sa bakod tuwing umaga. Kapag naglalaba si Aling Mercy, naroon si Aling Shoni sa may pintuan, nakamasid. Kapag naglalaro si Jessa sa labas, naroon ang pusa, nakatitig. At kapag may mga customer sa tindahan, naririnig ng lahat ang mahinang bulong ni Aling Shoni sa kanyang sarili. Kung akin lang yan, kung akin lang. Isang umaga, biglang may kakaibang nangyari. Si Aling Mercy ay nagising ng maaga para magluto ng almusal. Paglabas niya sa likod bahay para kunin ang mga manok sa kulungan, natigilan siya. Lahat ng 12 manok nila ay patay. Walang sugat, walang dugo. Pero ang mga mata ng mga ito ay nakabukas at lahat ay nakatitig sa isang direksyon, sa bahay ni Aling Shoni. Ang mga pakpak ay nakabuka, parang hinintay nila ang kamatayan. Si Aling Mercy ay napasigaw. Tumakbo si Mang Tony at si Jessa, pero wala silang magawa. Ang mga manok ay parang natuyot mula sa loob. Baka may sakit sila, sabi ni Mang Tony. Hindi, sagot ni Aling Mercy, nanginginig ang boses. Tingnan mo ang mga mata nila. Para may nakita silang hindi natin nakikita. Kinabukasan, mas lalong lumala. Si Jessa ay nagising na may maliit na kulugo sa lig. Sa una, akala nila allergy lang. Pero kinabukasan, lumaki ito. At sa susunod na araw, mas lumaki pa. Parang may buhay ito. At tuwing gabi, naririnig ni Jessa ang mahinang bulong sa labas ng bintana. Akin yan, akin yan. Si Mang Tony ay nagsimulang managinip ng isang babaeng nakaputi, nakatayo sa paa ng kanyang kama, hinila ang kanyang paa papunta sa ilalim. At si Aling Mercy,
Isang umaga, natagpuan ang isang bagay sa ilalim ng kanilang bakuran. Isang maliit na manika na yari sa tela, may mukha na kamukhang kamukha niya, at may tinik na nakatuhog sa puso. Hindi na sila makapagpiglas. Ang barangay na dating tahimik ay nagsimulang magbulong-bulungan. May mga nagsasabing, si Aling Shuni yan. May alam yan. May mga nagsasabing, huwag kayo mag-alala, baka guni-guni nyo lang. Pero ang pamilya ni Mang Tuni ay alam na nila, may masama nang nangyayari. At ang simula pa lang ito. Sa kabilang bahay, si Aling Shuni ay nakaupo sa harap ng maliit na altar sa ilalim ng kanyang kama. May mga kandila na itim, may mga boteng puno ng langis na mabaho, at may mga larawan ng pamilya ni Mang Tuni na may mga tinik sa ulo. Ang kanyang pusa ay nakaupo sa kanyang kandungan, at ang mga mata nito ay parang nagniningning. At sa labas, ang hangin ay biglang humina. Parang may naghihintay. Parang may darating na mas malala. At sa barangay San Isidro, ang tahimik na umaga ay nagsimula ng maging bangungot. Kabanata 2, ang unang sumpa. Pagkatapos ng insidente sa mga manok, hindi na makatulog ng mahimbing ang buong pamilya ni Mang Tony. Ang bawat gabi ay parang may nakamasid sa kanila mula sa dilim. Si Aling Mercy ay laging nagdarasal ng rosaryo bago matulog, hawak ang krus na gawa sa kahoy na ipinagmamalaki niya mula pa sa kanyang lola. Si Mang Tony ay naglagay ng mga bawang sa pintuan at bintana, ayon sa payo ng kanyang tiyahin na taga Bicol. Si Jessa naman ay hindi na lumalabas ng bahay pagkatapos ng alas 6 ng gabi. Ang kulugo sa kanyang lig ay lumalaki pa rin, at tuwing hinahawakan niya ito, parang may tumitibok sa loob, parang maliit na puso. Isang lunes ng umaga, nagising si Aling Mercy ng maaga para magluto ng almusal. Habang naghahanda siya ng sinangag, biglang narinig niya ang mahinang tunog ng pag-iyak mula sa labas. Akala niya ay panaginip pa rin, pero nang lumabas siya sa likod bahay, natigilan siya. Sa ilalim ng puno ng mangga, may isang maliit na manika na yari sa tela ng lumang damit. Ang mukha nito ay may mga buttons na itim bilang meta, at ang bibig ay tahi ng pulang sinulid na parang ngiti na nakakakilabot. Sa dibdib ng manika ay may tinik na nakatuhog, at sa paligid nito ay may mga dahon ng sampagita na nalalanta na kahit bagong pitas pa kahapon. Sino ang naglagay nito? Tanong ni Aling Mercy sa sarili. Kinuha niya ang manika at itinapon sa basurahan, pero nang gabing iyon, nanaginip siya. Sa panaginip, siya ay nasa loob ng kanyang tindahan, at may isang babaeng nakaitim na damit na nakatayo sa harap niya. Ang mukha ng babae ay hindi kita, pero ang mga mata ay parang berde na barya, katulad ng pusa ni Aling Shuni. Hinawakan ng babae ang kanyang dibdib, at biglang may tumusok na sakit. Paggising niya, may pasa sa kanyang dibdib, at ang manika na itinapon niya ay nasa ibabaw na ng mesa sa kusina. Hindi na nag-aksaya ng oras si Mang Tony. Kinabukasan, dinala niya si Jessa sa health center ng barangay. Ang doktor ay nagsabi na allergy lang daw, pero nang makita niya ang kulugo, napailing na lang. Hindi ko alam kung ano to. Parang may buhay sa loob. Sa gabing iyon, si Jessa ay nagsimulang magsalita sa panaginip. Ang mga salita ay hindi Tagalog, hindi English, kundi isang wika na parang bulong ng hangin sa gubat. Akin, akin, lahat akin, paulit-ulit. Si Mang Tony ay nagising at nakita ang anak na nakaupo sa kama, nakabukas ang mga meta, pero parang walang laman. Kinabukasan, nagpasya silang pumunta kay Mang Cardo, ang albularyo na kilala sa buong bayan. Si Mang Cardo ay nakatira sa dulo ng barangay, malapit sa ilog. Ang kanyang bahay ay yari sa kawayan, at sa harap ay may mga nakasabit na anting-anting na gawa sa mga ugat at buto ng hayop. Siya ay 78 taong gulang, bulag sa kaliwang meta, pero ang kanang meta ay parang nakakakita ng mga bagay na hindi nakikita ng iba. Nang dumating ang pamilya, agad niyang hinawakan ang noo ni Jessa. Kulam ito, sabi niya nang walang pag-aalinlangan. Hindi ordinaryong kulam. May pack ang gumagawa nito sa isang elemental na itim. Galing sa inggit ng kapitbahay, tiningnan niya si Aling Mercy at si Mang Tony. Aling Shuni yan. Kilala ko siya. Dati ay albularyo rin siya,
pero natumba sa dilim. Ngayon, ginadamit niya ang kanyang kaalaman para sirain ang mga Masaya. Gumamit si Mang Cardo ng tawas. Iniloblob niya ito sa tubig na may asin at bigas, at nang hawakan niya ito sa ulo ni Jessa, biglang naging itim ang tubig. May mga hugis na lumitaw, isang babae na nakaitim, isang pusa, at isang manika na may tinik sa dibdib. Ito ang unang sumpa, sabi niya. Hindi pa tapos. May mas malala pang darating. Bago sila umuwi, binigyan sila ni Mang Cardo ng payo. Maglagay kayo ng asin sa paligid ng bahay. Magdasal ng orasyon ng San Benito tuwing 3:00 ng madaling araw. At huwag na huwag kayong lalabas pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Binigyan niya si Jessa na maliit na anting-anting na gawa sa luya at bawang at sinabing hawakan ito tuwing natatakot. Sa unang gabi pagkatapos ng ritual, mukhang gumana. Nawala ang kulugo ni Jessa. Hindi na siya nagsasalita sa panaginip. Si Aling Mercy ay nakapagbukas ng tindahan ng walang problema. Si Mang Tony ay nakatulog ng mahimbing. Pero sa ikatlong gabi, nang akala nila ay ligtas na sila, narinig ni Mang Tony ang mahinang tunog ng paghakbang sa bubong. Pagtingin niya sa labas ng bintana, nakita niya si Aling Shuni na nakatayo sa bakuran, hawak ang isang manika na kamukhang kamukha niya. At sa manika, kinuputol niya ang lig gamit ang isang maliit na gunting. Hindi pa tapos, bulong ni Mang Tony sa sarili. Hindi pa tapos ang sumpa, at sa dilim ng gabi, ang unang sumpa ay nagsimula pa lamang magpakita ng kanyang tunay na mukha. Kabanata 3. Agkatapos ng gabing nakita ni Mang Tony si Aling Shuni na pinuputol ang lig ng manika, hindi na sila nag-aksaya ng oras. Kinabukasan ng umaga, kahit linggo, nagpunta ulit sila kay Mang Cardo. Ang albularyo ay nakaupo sa harap ng kanyang maliit na altar. May mga kandila na puti at pula na nakasindi, at sa gitna ay may isang mangkok na puno ng tubig na may mga dahon ng sambong at guava. Ang hangin ay mabigat, para may amoy ng insenso na hinaluan ng lupa. Si Mang Cardo ay tahimik, pero nang makita niya ang pamilya, agad niyang sinabi, dumating na ang oras ng proteksyon. Kung hindi natin gagawin ito ngayon, hindi na tayo makakalaban. Una niyang tinignan si Jessa. Ang kulugo sa lig ay nawala, pero may bagong marka na lumitaw, isang maliit na pasa na hugis kamay sa kanyang likod. Ito ang pangalawang sumpa, sabi niya. Hinawakan na siya ng mangkukulam sa panaginip. Kung hindi natin mapuputol ang koneksyon, kakainin ng dilim ang kanyang kaluluwa. Tiningnan niya si Aling Mercy. At ikaw, may lason na sa iyong dugo. Ang mga karayom na lalabas sa iyong tiyan ay hindi ordinaryo. Gawa ito sa balahibo ng itim na manok at dugo ng buwan. Sa wakas, tiningnan niya si Mang Tony. At ikaw, ang iyong trabaho sa Dubai, hindi aksidente ang pagkakatanggal. May nagpadala ng sulat na may larawan mo na may tinik sa ulo. Ang sulat na iyon ay nasa opisina na ng iyong boss. Hindi na nagtanong pa ang pamilya. Alam na nila na kailangan nilang sundin ang bawat sinabi ni Mang Cardo. Ang ritual ng protection ay hindi simplo. Ito ay kailangang gawin sa loob ng 7 araw, at bawat araw ay may iba't ibang hakbang. Sinimulan nila sa Lunes ng umaga. Unang araw, ang paghahanda ng bahay. Sa 5:00 ng umaga, habang madilim pa, nagladay sila ng asin sa paligid ng buong bahay. Hindi ordinaryong asin ito, kundi asin na binasbasan ni Mang Cardo sa simbahan noong Biyernes Santo. Ang asin ay inilagay sa 4 na sulok ng bahay, sa pintuan, sa bintana, at maging sa ilalim ng kama. At katapos, naglagay sila ng bawang sa bawat pintuan. 7 piraso sa bawat isa, at bawat piraso ay may nakasulat na orasyon gamit ang tinta na gawa sa uling at tubig na Benedictus. Si Aling Mercy ang gumawa nito, habang si Mang Tony ay nagdasal ng rosaryo ng malakas. Ikalawang araw, ang anting-anting ng pamilya. Sa Martes, gumawa si Mang Cardo ng anting-anting para sa bawat miyembro ng pamilya. Para kay Jessa, isang maliit na supot na yari sa pulang tela, puno ng 7 pirasong bawang, 1 piraso ng luya, 1 piraso ng sibuyas, 1 piraso ng asin, at 1 piraso ng kandila na ginamit sa simbahan. Ang supot ay tinahig gamit ang pulang sinulid,
At sa labas ay may nakasulat na, San Benito, protektahan mo kami. Para kay Aling Mercy, isang kwintas na gawa sa buto ng manok na itim, pero binasbasan ng 3 beses. Para kay Mang Tony, isang singsing na gawa sa tanso na may ukit na krus sa loob. Ang lahat ng ito ay isinabit sa lig nila, at sinabing huwag na huwag aalisin kahit sa pagligo. 3 araw, ang orasyon ng San Benito. Sa Miyerkules, 3:00 na madaling araw, nagsimula ang orasyon. Ang buong pamilya ay nakaupo sa harap ng altar na ginawa ni Mang Cardo sa loob ng bahay. Ang altar ay may 7 kandila na puti, isang krus na gawa sa kahoy na ipinako ni Kristo, at isang mangkok na puno ng tubig na may mga dahon ng oliva. Si Mang Cardo ang nanguna sa dasal. Ang orasyon ay matagal, halos 1 oras, at bawat talata ay may tugon mula sa pamilya. San Benito, ipagtanggol mo kami sa lahat ng masama, sa lahat ng sumpa, sa lahat ng kulam, sa lahat ng inggit. Habang nagdadasal, biglang nawala ang ilaw sa buong barangay. At sa labas, narinig nila ang mahinang tunog ng pusa na umiyak. Pero hindi sila tumigil. At na matapos ang orasyon, biglang bumalik ang ilaw, at ang kulugo ni Jessa ay tuluyang nawala. 4 na araw, ang paghuhugas ng lupa. Sa Huwebes, naghukay sila ng maliit na butas sa likod bahay, malapit sa puno ng mangga. Doon nila inilagay ang lahat ng bagay na nahukay nila na may kinalaman sa sumpa, ang manika na may tinik, ang mga balahibo ng itim na manok, at ang mga larawan na may tinik sa ulo. Pagkatapos, binuhusan nila ito ng tubig na Benedictus at sinunog gamit ang kandila na puti. Habang nagsusunog, nagdasal ulit sila ng orasyon ng San Miguel. Ang usok ay umakyat sa langit, at sa unang pagkakataon, mukhang gumana ang lahat. 5 araw, ang pagtatago ng anting-anting. Sa Bayernes, binigyan sila ni Mang Cardo ng isang maliit na kahon na gawa sa kahoy na nara. Sa loob nito ay may 3 anting-anting na mas malakas, isa para sa bahay, isa para sa tindahan, at isa para sa sasakyan. Ang anting-anting para sa bahay ay inilagay sa ilalim ng altar. Ang para sa tindahan ay inilagay sa ilalim ng counter. At ang para sa sasakyan ay inilagay sa ilalim ng upuan ng driver. Sinabi ni Mang Cardo na huwag bubuksan ang kahon kahit kailan, maliban na lang kung may bagong sumpa na darating. 6 na araw, ang paghihintay. Sa Sabado, walang ritual. Ito ang araw ng paghihintay. Sinabi ni Mang Cardo na kung gumana ang proteksyon, walang masamang mangyayari sa araw na ito. At sa unang pagkakataon, nakatulog ng mahimbing ang buong pamilya. Si Jessa ay ngumiti sa panaginip. Si Aling Mercy ay nakapabukas ng tindahan ng walang problema. Si Mang Tony ay nakatanggap ng tawag mula sa Dubai na maaari siyang bumalik sa trabaho. Mukhang tapos na ang sumpa. Pero sa 7 araw, linggo ng umaga, habang nagsisimba sila, biglang may narinig si Mang Tony mula sa likod ng simbahan. Isang mahinang bulong, hindi pa tapos. Hindi pa tapos, at nang lumingon siya, wala siyang nakita. Pero nang makauwi sila, natagpuan nila sa harap ng pintuan ang isang bagong manika. Ngunit sa pagkakataong ito, ang manika ay walang mukha. At sa dibdib nito ay may nakasulat na pulang tinta, Ese loob myenji kaawe. At ang ritual ng proteksyon, na akala nila ay tapos na, ay nagsimula pa lamang magpakita ng kanyang tunay na hamon. Kabanata 4. Ang pag-atik ng mangkukulam. Sa linggo ng gabi, pagkatapos ng misa, ang pamilya ni Mang Tony ay umuwi na may magkahalong takot at pag-asa. Ang manika na walang mukha at may nakasulat na Ese loob myenji kaawe ay agad nilang itinapon sa apoy, kasama ang mga dasal na binikas ni Mang Cardo sa telepono. Pero ang mga salita ay nanatili sa kanilang isipan, parang lason na dahan-dahang kumakalat. Si Aling Mercy ay hindi na makatingin sa kanyang sariling salamin. Si Jessa ay hindi na nakakapagsalita ng matagal. At si Mang Tony ay laging nakatingin sa paligid, parang may nakamasid sa bawat sulok. Kinabukasan, Lunes ng umaga, nagsimula ang tunay na pag-atik. Si Mang Tony ay nagising sa isang text message mula sa kanyang boss sa Dubai. Tony,
Bakit ka nagpadala ng email na nagsasabing aalis ka na sa trabaho? May attachment pa na larawan mo na may tinik sa ulo. Nag-alala kami. Huwag ka nang bumalik. Hindi siya ang nagpadala nito. Ang email ay mula sa kanyang account, pero ang mga salita ay hindi niya isinulat. At ang larawan, ito ay kuha sa loob ng kanilang bahay, habang siya ay natutulog, at may tunay na tinik na nakatuhog sa kanyang noo na parang dugo. Sa parehong araw, si Aling Mercy ay nagbukas ng tindahan ng normal. Pero ng tanghali, biglang sumakit ang kanyang tiyan. Parang may gumagalaw sa loob. Tumakbo siya sa banyo at doon, sa kanyang dumi, lumabas ang unang karayom. Hindi ordinaryong karayom. Ito ay gawa sa balahibo ng itim na manok at may pulang sinulid na nakabalot. Sunod-sunod pa ito, 5, 7, 9. Bawat isa ay may nakasulat na maliit na letra gamit ang dugo. Akin ang tindahan. Tumawag siya kay Mang Cardo at ang sabi nito, ito na ang pangatlong sumpa. Hindi na indirect. Direkta na siyang umaatik. Si Jessa naman ay nasa paaralan. Sa gitna ng klase, biglang nagsimula siyang magsalita sa ibang wika. Hindi Tagalog, hindi English, kundi isang wika na parang bulong ng hangin sa gubat, katulad ng deity. Pero sa pagkakataong ito, may mga salita na malinaw. Akin si Jessa. Akin ang kanyang talino. Akin ang kanyang kinabukasan. Ang kanyang mga kakles ay natakot. Ang guro ay tumawag sa guidance. At nang dumating si Aling Mercy, nakita niya ang anak na nakaupo sa sahig, nakapalibot sa kanya ang mga guhit na parang pentagram, at sa gitna ay may maliit na manika na walang mukha. Hindi na makapaghintay si Mang Cardo. Sa hapong iyon, pumunta siya sa bahay ni na Mang Tony, dala ang kanyang kampilan na gawa sa puno ng balete at binasbasan ng 3 pari. Kailangan nating harapin si Aling Shuni. Sabi niya, hindi na sapat ang protection. Kailangan nating sirain ang ugat ng sumpa. Pumunta sila sa bahay ni Aling Shuni na nasa kabilang bakod lamang. Ang pintuan ay nakasara, pero ang pusa ay nakatayo sa harap at ang mga mata nito ay parang nagniningning na berde. Binuksan ni Mang Cardo ang pintuan gamit ang isang dasal. At doon, sa loob ng bahay na madilim at mabaho, natagpuan nila ang altar sa ilalim ng kama. Hindi ordinaryong altar, ito ay gawa sa mga buto na manok, balahibo ng itim na pusa, at mga larawan ng buong pamilya ni Mang Tony. Ang bawat larawan ay may tinik sa ulo, at sa ilalim ng bawat isa ay may maliit na boteng puno ng dugo. Pero ang pinakamalala, sa gitna ng altar ay may isang larawan ni Mang Cardo mismo na may tinik sa puso, at sa ilalim nito ay may nakasulat, ikaw ang susunod. Si Aling Shuni ay wala sa bahay. Pero ang pusa ay nakatitig sa kanila at biglang nagsalita ito sa boses ng isang babae. Hindi niyo ako matatalo. Ako ang dilim. Ako ang inggit. Ako ang sumpa. Si Mang Cardo ay hindi natakot. Hinawakan niya ang kampilan at binikas ang orasyon ng San Miguel. Ang pusa ay umetras at ang altar ay nagsimulang umusok. Pero bago nila ito tuluyang sirain, biglang nawala ang ilaw sa buong barangay. At sa labas, narinig nila ang mahinang tunog ng paghakbang sa bubong. Nang lumabas sila, nakita nila ang 2 anino sa bubong. Isa ay may hawak na krus at isa ay may hawak na itim na kandila. Ang hangin ay humangin ng malakas at ang mga puno ay parang sumasayaw. Ang mga tao sa barangay ay nagsimulang lumabas ng bahay at nakita nila ang labanan na hindi nila may paliwanag. Si Mang Cardo ay nanatili sa loob ng bahay ni Aling Shuni at ang kanyang kampilan ay nagniningning. Pero ang anino na may itim na kandila ay lumalapit at ang bawat hakbang nito ay parang nagdadala ng dilim. Sa gitna ng labanan, biglang may sumigaw si Jessa mula sa malayo. Tatay, may tao sa loob ng bahay natin. Si Mang Tony ay tumakbo pabalik at nang buksan niya ang pintuan, nakita niya ang isang babae na nakaitim. Nakatayo sa harap ng altar nila. Ang mukha ng babae ay hindi kita, pero ang mga mata ay berde. At sa kamay nito ay may hawak na manika na walang mukha, at pinuputol nito ang lig gamit ang gunting. Hindi si Aling Shuni ang mangkukulam. Bulong ni Mang Cardo ng makahabol. May ibang gumagamit sa kanya. May ibang mas malakas,
At sa sandaling iyon, ang babae ay nawala, parang usok na dinala ng hangin. Pero ang manika ay nahulog sa sahig, at ang lig nito ay putol. At sa loob ng manika, may isang maliit na pepel na may nakasulat. Ang tunay na kaaway ay nasa loob ng pamilya. At ang pag-atik ng mangkukulam, na akala nila ay mula sa labas, ay nagsimula ng magpakita na ito ay mula sa loob. Ang dilim ay hindi na lamang sa kapitbahay. Ang dilim ay nasa kanilang tahanan. At ang labanan ay nagsimula pa lamang maging personal. Kabanata 5. Ang digmaan ng dalawang albularyo. Pagkatapos ng gabing nawala ang babaeng may itim na kandila sa loob ng kanilang bahay, hindi na makapagpigil si Mang Cardo. Hindi na sapat ang depensa, sabi niya ng may matigas na boses. Kailangan nating magsimula ng digmaan. Ang kanyang mga meta, ang bulag na kaliwa at ang matalas na kanan, ay parang nagniningning sa dilim. Ang pamilya ni Mang Tony ay nakatayo sa harap niya, nanginginig pero handa ng sumunod. Ang manika na walang mukha at may putol na lig ay nasa mesa, at sa loob ng pepel na may nakasulat na, ang tunay na kaaway ay nasa loob ng pamilya, ay may dugo na sariwa pa. Kinabukasan, Martes na madaling araw, nagsimula ang digmaan. Si Mang Cardo ay naghanda ng kanyang mga sandata espiritual. Una, ang kanyang kampilan na gawa sa puno ng balete na binasbasan ng 3 pari sa loob ng 3 araw. Pangalawa, ang orasyon ng 7 arko, isang dasal na matagal at makapangyarihan, na ginagamit lamang kapag may labanan sa pagitan ng 2 albularyo. Ang atlo, ang kanyang anting-anting na gawa sa buto ng buwaya, na sinasabing nagpoprotekta laban sa lahat ng uri ng sumpa. At panghuli, ang kanyang tawas na gawa sa kristal, na nakakakita ng tunay na anyo ng mangkukulam. Sa kabilang dako, si Aling Shuni, na akala nila ay ang tunay na mangkukulam, ay natagpuan sa kanyang bahay, nakahiga sa sahig, walang malay. Ang kanyang pusa ay wala. Ang altar sa ilalim ng kama ay nasira, pero ang mga larawan ay wala na. May mga bakas ng dugo sa sahig, at sa prayer ay may nakasulat gamit ang uling. Hindi kay Yenji Mastermind, si Mang Cardo ay napailing. Ginagamit lang siya. May ibang mas malakas na gumagalaw sa likod niya. Ang unang labanan ay naganap sa 3:00 ng madaling araw. Si Mang Cardo ay nakatayo sa gitna ng barangay, sa harap ng simbahan. Ang buong pamilya ay nasa loob ng bahay, nakapalibot sa altar na may 7 kandila. Si Mang Cardo ay nagsimula ng orasyon ng 7 arko. Ang bawat talata ay may tugon mula sa pamilya. San Miguel, ipagtanggol mo kami sa lahat ng masama, sa lahat ng sumpa, sa lahat ng kulam, sa lahat ng inggit. Habang nagdadasal, biglang nawala ang ilaw sa buong barangay. At sa labas, narinig nila ang mahinang tunog ng tambol, hindi ordinaryong tambol, kundi parang gawa sa balat ng tao. Sa kabilang bahay, si Aling Shuni ay biglang nagising. Ang kanyang mga mata ay itim na itim, at ang kanyang boses ay hindi na kanya. Hindi niyo ako matatalo, sabi niya sa boses ng isang lalaki. Ako ang dilim. Ako ang inggit. Ako ang sumpa. At sa sandaling iyon, lumabas ang tunay na mangkukulam. Hindi si Aling Shuni, kundi isang espiritu na gumagamit sa kanyang katawan. Ang espiritu ay may pak sa isang duwende na itim, isang nilalang na naninirahan sa ilalim ng lupa na nagbibigay ng kapangyarihan kapalit ng kaluluwa. Ang labanan ay naganap sa bubong ng simbahan. Si Mang Cardo ay lumabas, at ang kanyang kampilan ay nagniningning na parang may sariling buhay. Ang mangkukulam, sa katawan ni Aling Shuni, ay may hawak na itim na kandila na gawa sa taba ng patay. Ang bawat hakbang nito ay nagdadala ng dilim. Ang mga puno ay sumasayaw. Ang hangin ay humihiyaw. At ang mga tao sa barangay ay nagsimulang lumabas ng bahay at nakita nila ang 2 anino na lumalaban sa bubong. Si Mang Cardo ay gumamit ng orasyon ng 7 arko. Ang bawat taleta ay parang kidlat na tumatama sa mangkukulam. Ang itim na kandila ay nagsimulang matunaw at ang katawan ni Aling Shuni ay nagsimulang umusok. Pero ang mangkukulam ay hindi sumusuko. Gumamit ito ng sumpa ng dugo,
isang ritual na nangangailangan ng dugo ng isang bata. At sa sandaling iyon, narinig ni Mang Tuni ang sigaw ni Jessa mula sa loob ng bahay. "Tete, may sumusundot sa akin." Si Mang Tuni ay tumakbo pabalik at nakita niya si Jessa na nakahiga sa sahig. May maliit na sugat sa braso at may dugo na umaagos. Ang dugo ay hindi ordinaryo. Ito ay itim at parang may buhay. Si Mang Cardo ay sumunod at nang makita niya ang dugo, napamura siya. Ito na ang huling sumpa. Kung hindi natin mapipigilan, mamamatay si Jessa. Ang labanan ay lumipat sa loob ng bahay. Si Mang Cardo ay gumamit ng kanyang tawas na kristal at doon niya nakita ang tunay na anyo na mangkukulam. Hindi si Aling Shuni, kundi isang lalaki na dating albularyo rin, na namatay 5 taon na ang nakalipas. Ang kanyang pangalan ay Mang Tano, at siya ay dating kaibigan ni Mang Cardo. Pero natumba siya sa inggit, at ngayon, gumagamit siya ng katawan ni Aling Shuni para makapagiganti. Ang huling laban ay naganap sa harap ng altar. Si Mang Cardo ay gumamit ng orasyon ng San Benito at ang kanyang kampilan ay tumama sa itim na kandila. Ang kandila ay sumabog at ang katawan ni Aling Shuni ay nahulog sa sahig. Ang espiritu ni Mang Tano ay lumabas at ang kanyang anyo ay parang usok na itim. Hindi pa tapos, sabi niya, ang tunay na kaaway ay nasa loob ng pamilya. At sa sandaling iyon, ang manika na walang mukha ay biglang gumalaw. Ang lig nito ay muling sumama, at ang mga mata nito ay nagniningning na pula. At mula sa loob ng manika, may lumabas na maliit na papel na may nakasulat, "Ako ang tunay na mangkukulam, at ako ay nasa loob ng inyong tahanan." At ang digmaan ng 2 albularyo, na akala nila ay tapos na, ay nagsimula pa lamang magpakita ng tunay na kaaway. Ang dilim ay hindi na lamang sa labas. Ang dilim ay nasa loob. At ang susunod na laban ay magiging sa loob ng pamilya. Kabanata 6, ang huling sumpa. Pagkatapos ng labanan sa bubong at sa loob ng bahay, ang buong barangay San Isidro ay natakot ng matindi. Ang mga tao ay hindi na lumalabas ng bahay pagkatapos ng 6:00 ng gabi. Ang mga bata ay hindi na naglalaro sa labas. At ang mga matatanda ay laging nagdadasal ng rosaryo sa harap ng kanilang mga altar. Si Aling Shuni ay dinala sa health center at nang magising siya, wala siyang alaala sa mga nangyari. Ang kanyang pusa ay hindi na nakita muli. Ang altar sa ilalim ng kanyang kama ay nasunog na at ang mga larawan ay nawala na. Pero ang pamilya ni Mang Tuni ay alam na nila. Ang tunay na kaaway ay hindi si Aling Shuni. Ang tunay na kaaway ay nasa loob ng kanilang tahanan. Kinabukasan, Miyerkules ng umaga, nagpunta ulit si Mang Cardo sa bahay nila. Ang kanyang mukha ay maputla at ang kanyang kaliwang meta, ang bulag, ay parang may luha. Hindi pa tapos, sabi niya, ang espiritu ni Mang Tano ay hindi pa nawawala. Gumagamit siya ng ibang katawan. At ang katawan na iyon ay nasa loob ng pamilya ninyo. Tiningnan niya si Mang Tony, si Aling Mercy at si Jessa. Kailangan nating malaman kung sino. Kung hindi, mamamatay kayong lahat. Sinimulan nila ang pagsisiyasat. Una, tiningnan ni Mang Cardo ang lahat ng bagay sa bahay. Ang altar ay malinis. Ang anting-anting ay buo. Ang asin sa paligid ay hindi naubos. Pero nang tiningnan niya ang manika na walang mukha, natagpuan niya ang isang bagay na hindi nila napansin noon. Sa loob ng manika, bukod sa papel na may nakasulat na, "Ako ang tunay na mangkukulam," ay may isang maliit na singsing na gawa sa tanso. Ang singsing ay may ukit na krus sa loob, katulad ng anting-anting na ibinigay niya kay Mang Tony. Pero ang singsing na ito ay may dugo sa loob. Ito ang huling sumpa, sabi ni Mang Cardo. Ang mangkukulam ay gumamit ng anting-anting ko laban sa akin. At ang taong may hawak nito ay isa sa inyo. Ang pamilya ay nagtitinginan. Si Mang Tony ay nanginginig. Si Aling Mercy ay umiyak. Si Jessa ay tahimik, pero ang kanyang mga mata ay parang walang laman. Sinimulan nila ang ritual ng pagtuklas. Si Mang Cardo ay gumamit ng tawas na kristal at inilagay niya ito sa gitna ng mesa. Ang buong pamilya ay nakaupo sa paligid at bawat isa ay hinawakan ang kamay ng isa't isa.
Ang ritual ay matagal, halos 2 oras. Ang tawas ay nagsimulang umikot at ang tubig sa loob nito ay nagsimulang maging itim. At sa gitna ng itim na tubig, lumitaw ang isang mukha. Hindi si Mang Tano, kundi isang babae na may mahabang buhok na itim at mga mata na pula. Sino to? Tanong ni Mang Tony. Hindi ko kilala, sagot ni Mang Cardo. Pero ang espiritu na ito ay gumagamit ng katawan ng isang tao sa loob ng bahay na ito. At ang katawan na iyon ay may anting-anting na gawa sa dugo. Sinimulan nila ang paghihinala. Una, si Mang Tony. Siya ang may anting-anting na singsing. Pero nang tingnan ni Mang Cardo ang kanyang singsing, malinis ito. Walang dugo. Pangalawa, si Aling Mercy. Siya ang may kuwintas na gawa sa buto ng manok. Pero nang tingnan ito, buo pa ring. Angatlo, si Jessa. Siya ang may supot na pulang tela. Pero nang buksan ito, ang laman ay nawala. Ang bawang, ang luya, ang sibuyas, ang asin, ang kandila, lahat ay nawala. At sa loob ng supot ay may isang maliit na pepel na may nakasulat. Ako ang tunay na mangkukulam. At ako ay si Jessa. Ang lahat ay natigilan. Si Jessa ay nakatayo, at ang kanyang mga mata ay pula. Ang kanyang boses ay hindi na kanya. Hindi niyo ako matatalo, sabi niya sa boses ng babaeng may mahabang buhok. Ako ang inggit. Ako ang sumpa. Ako ang dilim. At sa sandaling iyon, ang manika na walang mukha ay gumalaw ulit. Ang liig nito ay sumama, at ang mga mata nito ay nagniningning na pula. Si Mang Cardo ay hindi natakot. Hinawakan niya ang kampilan at binikas ang huling orasyon, ang orasyon ng eksorsismo. Ang bawat taleta ay parang kidlat na tumatama sa katawan ni Jessa. Ang kanyang katawan ay nagsimulang umusok at ang kanyang mga mata ay nagsimulang umiyak ng dugo. Huwag, sigaw ni Aling Mercy. Anak ko, yen. Pero si Mang Cardo ay hindi tumigil. Hindi siya ang anak mo ngayon. Siya ang mangkukulam. Ang labanan ay naganap sa loob ng bahay. Ang mga kandila ay nagsimulang matunaw. Ang asin sa paligid ay nagsimulang umusok. At ang manika ay nagsimulang magsalita. Hindi pa tapos. Hindi pa tapos. At sa huling sandali, nang akala nila ay matatalo na ang espiritu, biglang nawala ang ilaw. At nang bumalik ito, si Mang Cardo ay nakahiga sa sahig, may tinik sa puso. Ang kanyang kampilan ay nasira. At si Jessa ay nakatayo, ngumiti, at ang kanyang mga mata ay pula pa rin. Salamat, Mang Cardo, sabi niya sa boses ng babae. Dahil sa iyo, nakapasok na ako sa loob ng pamilya, at sa sandaling iyon, ang manika ay nahulog sa sahig, at ang pepel sa loob nito ay may bagong nakasulat. Ang huling sumpa ay hindi para sa inyo. Ang huling sumpa ay para sa buong barangay. At ang pamilya ni Mang Tony, na akala nila ay ligtas na, ay nagsimula ng maging simula ng isang bagong bangungot. Ang dilim ay hindi na lamang sa loob ng kanilang tahanan. Ang dilim ay nasa loob ng barangay. At ang huling sumpa ay nagsimula pa lamang magpakita ng kanyang tunay na mukha.